Mustakila, masantos siya agaw. Di pa ako nakapamalengke. Konting isda na lang yung laman ng ref namin. Ano kayang gagawin ko dito sa 3 tilapia? Wala pa kasi akong oras para mamalengke. Sa isip-isip ko kahapon. Sakto yung katabing pwesto namin nagtitinda ng saba. Mga bagong dating tapos silaw pa. Sabi ko, aha, sabawan ko na lang. Unahin ko muna tong hugasan, tong mga tilapia para lumambot. Nanigas kasi galing sa freezer. Sakto mamaya, tanggal na yung tigas niya. Galing kasi kami ng kasalan sa aking kapatid mula sa probinsya. Sabi ko, kung ano na lang yung nandyan, yun na lang ang lutuin ko. Itabi muna natin to. Nakalimutan ko yung kunin yung mga gulay na ilalagay. Lalagyan ko din siya ng siling haba, sibuyas at luya. Etong talbos ng kamote, unahin ko muna siyang linisan dahil bababaran ko siya sa tubig. Kapag panahon ng tag-ulan, magtatanim ka lang sa bakuran. Mga ilang linggo, may mapipitas ka ng talbos. Kahit tangkay, sama natin, basta malambot. At huwag mag-iiwan ng dahon, isama ko na lahat. Sa Manila kasi walang mapagtaniman, kaya walang libre. Manghihinayang kang mag-iwan kahit isang dahon unless lang kung bulok siya. At syempre, lahat ng bilihin, mahal na. 2 beses ko siyang huhugasan para sigurado. Dati, isang tali ng talbos ng kamote ay 5 piso. Ngayon, 10 piso na. Kung mapapansin nyo, sa palengke, sinasawsaw ito sa timba na may tubig. Kaya maganda, hugasan maigi. Di ba 2 beses ko siyang hinugasan? Bababaran ko ulit siya ng tubig. Balikan natin to mamaya. Yung katabing pwesto namin, ayaw pabayaran tong saba. Binigay lang niya. Kasi 2 piraso lang naman daw. Nahiya tuloy ako. Maraming salamat po. Balatan natin tong 2 pirasong saba at hiwa-hiwain. Natutunan ko tong recipe na to kay nanay. Ang dami kasing saging sa paligid ng bahay namin. Lalo pag bagyo, natutumba lang. Tapos yung bunga na hilaw, pinapahingi na lang ng may-ari. Ganito kanipis lang yung hiwa ko. Kapag nakahuli ng isda si tatay sa ilog, sinasabawan lang ni nanay tapos nilalagyan niya ng saba. Ilagay na sa kaserola yung luya. Dinikdik ko lang to. 1 pirasong sibuyas. Katamtamang laki nilagay ko. Kamatis. 4 na maliliit lang to. 1 siling haba at yung kaninang hiniwang saba. Tapos, lalagyan ko siya ng 1.5 tasa ng tubig. Kung marami naman kayong iluluto, dadagdagan nyo na lang yung sabaw. Maglalagay na rin ako dito ng 2 kutsarang patis para magkalasa na. Saka natin sisindihan yung kalan. Napakadali lang ang recipe na to. Papakuluan mo lang, wala nang gisa-gisa. Ayan, kumulo na. Lagay na natin yung 3 pirasong tilapia. Hindi ko siya sinabay sa mga gulay kanina. Malambot lang kasi ang laman ng tilapia. Napakadaling madurog. Bilang pampaasim, maglalagay na rin ako ng 3 kutsarang sukang puti. Tatansyahin nyo rin yung ilalagay nyo. Baka gusto nyo ng mas maasim pa, dadagdagan nyo. Bubudbudan ko din siya ng 1/2 kutsara ng asin. Papakulan ulit to hanggang matanggal yung dugo-dugo ng tilapia. Ayan, wala na akong nakikitang dugo. Pwede nang tikman to. Saktong-sakto na yung asim nito. Kunin na natin yung kamote, yung binabaran kanina. Tanggalan ng maigi ng tubig para hindi na madagdagan yung sabaw pa kasi tamang-tama na yung timpla. Iha-half cook lang natin tong talbos ng kamote. Tapos patay na natin yung kalan. Lanta na siya, okay na to. Ang sarap nito guys, subukan nyo, promise. Malinamnam yung lasa ng sabaw. Kung marami-rami yung lulutuin nyo sa tilapia, syempre mag-a-adjust kayo sa panimpla. Saktong-sakto, oras na ng pananghalian. Tara na, kakain na tayo. Yung 3 tilapia, kapag sinabawan nyo, hindi na rin kayo mabibitin sa ulam eh. Kesa naman ipiprito lang, 3 lang talaga. At least ito, may mga kasamang gulay. O, diba? May sabaw pa. Kapag naglalagay ako ng luya sa isda, nilalakayan ko talaga siya. Gustong-gusto ko kasi yung swabing anghang ng luya. Yung iba naman, ayaw nila.
Ewan ko ba? Kahit sa adobo, yan ang gustong-gusto kong nguyain eh. Yung luya, paminta, yan, yung mga ganyan, bawang, sibuyas. Ang weird, di ba?